Magandang araw at gabi mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Different Mystery Files. Mula pagkabata ay tumpulan na talaga ng tukso itong si Gemma. Bukod sa pangit na ang mukha nito ay napakapangit pa ng balat at nagkalat ang mga peklat sa buong binti nito. Kaya hindi talaga maiwasan na lagi itong natutokso. Hanggang sa nagdalaga ay ganun pa rin at walang pinagbago. Hindi rin ito marunong mag-ayos sa kanyang sarili. Hoy, pangit! Hindi bagay sa'yo sa school na itong mga katulad mong halimaw. Kaya kung ako sa'yo, dun ka na lang sa gubat mag-aral. Kasama mga kalahi mong gorilya. Isa si Mary Ann sa mga mahilig mangutya kay Gemma. Oo nga, mga totoong tao lang ang pwede rito, hindi halimaw. Kaya, ba't ka nandito? Hindi ka ba nahihiya, ha, Gemma? Dagdag pa ng kaibigan nitong si Ashley habang nakaharang sa daraanan ng babae. Kailan niyo ba ako titigilan? Wala naman akong ginagawa sa inyo Bakit ba lagi niyo akong binubuli? Mainhin na sambit ng babae. Oh, bakit? Mukha ka naman kasing kakutsa-kutsa Kaya wag ka na magtaka kung bakit ka namin binubuli. Loser! Wika ulit ni Mary Ann. Hindi na sumagot pa si Gemma at nagdiretso na lang maglakad habang nakayuko. Hindi nito napapansin ng lalaking paparating. Abala rin ang lalaki sa paglikot sa kanyang cellphone kaya hindi rin ito napapansin ang kanyang nasa harapan. Kung kaya't nagkabungguan ang dalawa. Nabitiwan pa ng lalaki ang kanyang cellphone kaya't nahulog ito sa simento. What the? Are you stupid? Huh? Asik ng lalaki. Saka dinampot ang nabasag na cellphone. Napaangat ng tingin ng babae. Sorry, hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Hinging paumanhin nito. Sorry? Tingnan mo nga yung ginawa mo sa cellphone ko. Sa susunod kasi, titingin ka sa daraanan mo. Hindi yung tanga-tanga ka, buwiset! Wika pa ng lalaki at galit na umalis. Malungkot naman na sinundan iyon ng tingin ni Gemma. Subalit, bahagyaring itong napangiti dahil kahit papaano ay napansin din siya nito. Ang lalaki kasing iyon ay matagal niya ng gusto. Oo, may crush siya dito. Ngunit hindi niya naman iyon sinasabi kahit na kanino. Isa pa, kahit naman malaman ng lalaking iyon, wala pa ring magbabago. Imposible naman siyang magustuhan nun. Ang mga pangyayaring iyon ay kitang-kita ni Mary Ann. Nanlilisik pa ang mga mata nitong nakatingin kay Gemma. Buwiset! Humanda ka sa akin mamayang bruha ka. Galit na wika nito. Sumapit ang tanghali. Habang naglalakad si Gemma patungo sa kantin, ay nagulat ito nang biglang may humila sa kanyang buhok patungo sa likod ng eskwelahan. Aray, bitiwan mo ko. Sino ka? Mary Ann? Oo, ako nga. Ang lanti mong babae ka. Ang pangit-pangit mo naman. Galit na sabi ni Mary Ann habang pinagsasasampal si Gemma. Ang dalawa naman nitong alipores ay nakangiting pinagmamasdan lang ang ginagawa ng kaibigan nila. Aray! Tama na! Ano bang sinasabi mo? Ha? Tama na! Nasasaktan ako, Mary Ann! Ano ba? Tama na! Nasasaktang wika ni Gemma
habang hinaharang ng braso ang kanyang muka at hindi man lang magawang lumaban. Sa oras na makita ko pang lapitan mo si Aaron, hindi lang yan ang matitikman mo. Naintindihan mo ba, ha? Galit na sigaw ni Mary Ann. Umiiyak na tumango na lang ang babae. Tinulak pa ito ni Venus bago umalis at pinagtatapon ang mga gamit nito sa bag. Humahagulgol ng iyak ang dalaga pagkaalis ng tatlo. Isa-isa niyang pinulot ang kanyang mga notebook. Nang makuha lahat ay sumandig siya sa pader ng eskwelahan at umiyak sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Pakiramdam niya ay ang malas-malas niya sa araw na ito. Subalit, sa lahat naman ng araw na nagdaan ay malas para sa kanya. Walang araw na hindi siya malungkot. Walang araw na hindi siya umiiyak. Parati niyang tinatanong sa mundo kung bakit ganun ang kanyang itsura. Kung bakit napakapangit niya. Habang luhaan sa kaiiyak si Gemma ay isang matandang babae ang biglang sumulpot sa harapan nito. Bakit ka umiiyak, iha? Napaangat ng tingin ng babae sa nagsalita. Pinunasan nito ang kanyang mga luha bago nagwika. Wala po, Lola. Ayos lang po ako. Tumabi ng upo sa kanya ang matanda. Ito, iha. Tanggapin mo. Sabay abot nito ng isang maliit na kahon. Ano po ito, Lola? Tsaka, bakit niyo po ito binibigay sa akin? Isipin mo na lang na isa yung regalo, apo. Regalo na sasagot sa mga katanungan mo. Oras na gamitin mo ang nasa loob niyan ay nakakatiyak akong nanaisin mo na mapasayo na iyan habang buhay. Makahulugang wika ng matanda. Napakunot naman ng noo si Gemma at ibinaling ang tingin sa kahong hawak niya. Ano pong ibig? Hindi na niya naituloy pa ang kanyang sasabihin nang makitang wala na doon ang matanda. Hindi na masagap ng kanyang paningin kung saan na ito nagpunta. Kinagabihan, maaga siyang nakatulog dahil sa pagod sa klase. Sumapit ang umaga at habang nagbibihis sa sariling kwarto ay nahagip ng kanyang mga mata ang isang kahon na nakalagay sa kanyang bag na ibinigay sa kanya ng matanda kahapon. Kinuha niya iyon at pinuksan. Bikining itim? Ano namang gagawin ko rito? Napabuntong hininga ang babae at saglit na nag-isip. Pwede ko pa naman siguro itong isuot. Maayos pa naman eh. Wika nito sa sarili. Ang bikining itim na iyon ang isinuot niyang panloob at ipinaibabawan niya ng uniforme. Nakakahiyaman ay iyon ang ginawa niya. Hindi na siya tumingin pa ng salamin. Alam niya na naman kasi kung anong itsura niya. Nang makarating sa eskwelahan, tila dumoble ang kanyang hiya nang makitang halos lahat ng estudyante roon ay nakatingin sa kanya. Ganoon na ba talaga siya kapangit upang hindi siya tantanan ng mga ito? Isang lalaki ang lumapit rito habang nakangiti. Hi miss, ang ganda mo naman. New student ka ba rito? Kumunot ang noo ng babae. Ha? Ako? Maganda? Anong sinasabi mo? Oo, ikaw. Ang ganda mo. Pwede ka bang mayayang mag-lunch mamaya? Seryoso ka ba? Hindi ako maganda. Alam mo kung nantitrip ka lang? Totoo yan, miss. Maganda ka nga. Kahit tingnan mo pa, oh. Sabay dukot ng lalaki sa kanyang cellphone na nasa pantalon at hinanap ang kamera. Pagkatapos ay iniharap ito sa mukha ni Gemma. Ayan, oh. Lumaki ang mga mata ng babae at hinawakan ang kanyang mukha.
Oh, di ba? Sabi ko naman sa... Hindi na ito naituloy nang biglang tumakbo ang babae patungo sa banyo. Nang makarating doon ay agad itong humarap sa malaking salamin. Gulat na gulat itong nakatitig sa refleksyon sa salamin. Napakagandang babae. Makinis ang muka, maputi at maganda. Ang kanyang mga balat naman ay ganun din. Anong nangyari sa akin? Bakit naging ganito ang itsura ko? Takang tanong nito sa sarili. Maya-maya ay bigla nitong naalala ang matanda kahapon at ang binigay nito sa kanyang bikining itim. Hindi kaya dahil doon? Ilang minuto pa siyang nanatili sa loob ng banyo. Sa kabila ng pagtataka, naroon pa rin ang saya. Ngayong maganda na siya, hindi malabong mapansin na siya ng lalaking kanyang natitipuhan noon pa man. Bumuntong hininga muna ito bago lumabas ng banyo. Naglakad siya sa pasilyo ng eskwelahan hanggang sa matanaw niya sa hindi kalayuan na magkasama ang babaeng kinamumuhian niya at ang lalaking lihim niyang minamahal, si Mary Ann at si Aaron. Tila ba isa itong kobra kung makapulupot sa lalaki. Naikuyong niya ang mga kamao at galit na tumitig sa direksyon ni Mary Ann. Maya-maya pa ay gumuhit ang kakaibang ngiti sa labi nito. Tila may namumuong plano sa isipan nito. Oy girl, kayo na ba ni Aaron? Kinikilig na tanong ni Ashley sa kaibigang si Mary Ann. Narito sila ngayon sa ladies' room at nakaharap sa malaking salamin, naglalagay ng mga kolerete sa mukha. Sila lamang dalawa ang naroon. Tapos na kasi ang klase nila kaya nagsiuwian na rin ng ibang estudyante. Iilan na lamang ang natitira sa loob ng paaralan. Kabilang na nga ang dalawang nandoon. No, but I think malapit na. I swear, Ashley, na hindi rin magtatagal, yayayain niya rin ako maging girlfriend. Gosh! I'm so excited, girl! Nakangiting sagot ni Mary Ann. Taray mo talaga, girl. Sana all na lang, sambit ni Ashley. Ay girl, mauna na pala ako sa'yo. Nandiyan na si Manong driver eh. Alis na ako ha. Bye! Dagdag pa nito at lumabas na ng banyo. Okay, bye! Pagkalabas ni Ashley ay saka rin pumasok si Gemma at tumabi sa pwesto ni Mary Ann. Bahagyang tumingin lang rito ang babae at ipinagpatuloy ang paglalagay ng kung ano-ano sa kanyang muka. Alam mo, may kilala akong babae. Inaapi-api siya dahil sa kanyang itsura. At ngayon, magsisimula na siyang maghiganti. Napalingon si Mary Ann sa sinabi ng babae. So, hindi mo man lang ba tatanungin kung sino yon? Iritang hinarap ito ni Mary Ann at wala itong kaalam-alam na si Gemma ang kanyang kaharap. Alam mo, miss, I don't care about that, okay? So please stop it. Kung magpapaganda ka, gawin mo na lang. Hindi yung andami pong pang sinasabi. Gosh! Maarting sabi nito. At kinuha ang kanyang bag at pinihit ang pinto. Subalit, hindi niya iyon mabuksan. Ano ba? Bakit ayaw mabuksan? Hey! May tao ba dyan? Buksan niyo tong pinto! Nandito pa ako! Hoy! Buksan niyo to! Ano ba? Inis na sigaw ni Mary Ann habang pilit na binubuksan ng pintuan ng banyo. Lumingon ito kay Gemma at kumunot ang kanyang noo nang makitang nakangiti itong nakatingin sa kanya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? You think it's funny? Baka naman gusto mo akong tulungan rito.
imbis na lumapit, ay humarap muli ito sa salamin at naglagay ng lip tint sa kanyang labi at tila walang pakialam kung nakulong sila sa loob ng banyo. Sa inis ni Mary Ann ay lumapit siya rito at hinawi ang balikat upang humarap sa kanya. Wala ka talagang gagawin? Hindi ka man lang tutulong? Nakulong tayo tapos wala kang gagawin? Baliw ka ba? Galit na sigaw nito. Ngunit imbis na makinig, ay tinawanan lamang ito ng babaeng kaharap. Ikaw lang naman tong kating-kating lumabas. Kaya ikaw ang gumawa ng paraan. Huwag mo kong idamay, Lalo lamang nadagdagan ang pagkairita ni Mary Ann. Akma niya sana itong sasampalin subalit sinalo lamang ito ni Gemma. Ano? Sasaktan mo ako ulit, Mary Ann? Hindi na ako papayag. Ngayon, dito na magtatapos lahat ng kasamaang ginawa mo sa akin at ng mga kaibigan mo. Tinulak niya ang babae, dahilan upang mapasalampak ito sa sahig. How dare you, ha? Anong pinagsasasabi mo? Tumayo ito mula sa pagkakasalampak sa sahig at galit na sinabi ang katagang iyon. Ngumiti ng mapait sa kanya ang babae at dahan-dahang lumapit kay Mary Ann. Hindi mo ba ako nakikilala, Mary Ann? Ako lang naman ang babaeng lagi mong inaapi, binubuli at pinapahiya. Kaya ito na ang panahon para gumanti ako. Kasabay niyon ang pagliparan ng mga bagay sa loob ng banyo. Hindi rin alam ni Gemma kung paano niya iyon nagagawa. Ngunit wala na siyang pakialam doon. Gemma! Ikaw yan? Anong ibig mong sabihin? Anong gagawin mo sa akin? Paano mo nagagawa yan? Nanginginig na sabi ni Mary Ann. Habang umaatras, nakaramdam kasi siya ng takot sa mga tingin ni Gemma sa kanya at sa mga bagay na nagliliparan sa paligid nila. Mas lalo lamang gumuhit ang kakaibang ngiti sa labi ni Gemma nang makita ang panginginig ng katawan ni Mary Ann. Tila isa na itong demonyo kung ngumiti at sa isang iglap lang, hawak-hawak niya na ang liig nito. Isinandal niya ito sa pader ng banyo. Ako nga, Mary Ann. Buti naman at nakilala mo pa ako. Handa ka na bang harapin ang kamatayan mo, ha? Lalong idiniin ng babae ang pagkakasakal niya rito habang hindi pa rin nawawala ang malademonyo nitong ngiti. Maawa ka, Gemma! Huwag mo akong patayin! Patawarin mo na ako! Hindi na yun mauulit! Nahihirapang huminga na sabi ni Mary Ann. Talagang hindi na mauulit. Dahil ito na ang huling gabi mo rito. Ngising demonyo pa rin na wika ni Gemma. At maya-maya lang, ibinuka nito ang kanyang bibig at itinapat rin sa bibig ni Mary Ann na ngayon ay bahagyaring nakabuka. Isang animoy berding usok ang lumabas mula sa bibig ni Mary Ann at napupunta sa bibig ni Gemma. Humandusay ito sa sahig na wala ng buhay at butot balat na lamang. Humalakhak ng malakas si Gemma bilang tagumpay. Maya-maya lang ay tila natauhan ito. Anong nangyari? Anong ginawa ko? Mary Ann! Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Sinong may gawa nito? Tarantang sabi nito at hindi alam kung ano ang gagawin. Pero, hindi. Dapat lang yan sa kanya. Ganyan ang mga nangyayari sa mga taong masasama ang ugali. Sabi naman ng kalahating isip ni Gemma. Muli na naman itong humalakhak ng malakas ng may ngiting demonyo. Bye, Mary Ann. Hintayin mo na lang ang mga kaibigan mo dahil susunod na sila sa'yo.
Sinipa nito ng malakas ang pintuan ng banyo, dahilan upang masira ito. Ganun siya kalakas. Binalingan niya ng tingin ang walang buhay na katawan ni Mary Ann. Napangiti na lamang siya at tuluyan ng lumabas ng paaralan. Samantala, ang kaluluwa ni Gemma ay nakakulong sa isang maliit at masikip na kulungan. Wala siyang tigil na umiiyak doon. Hindi niya gusto na mangyari iyon kay Mary Ann. Ang nais lang naman niya ay gantihan ito sa pamamagitan ng pagpapahiya, hindi sa pagpatay. Subalit, wala na siyang magagawa. Tuluyan ng naagaw ng isang babaeng hindi niya kilala ang kanyang katawan at ikinulong pa siya sa kulungang iyon. Lingid kasi sa kanyang kaalaman, ang bikining itim na ibinigay sa kanya ng matanda ay may dalang sumpa. Sumpa na sa oras isuot mo ang bikining itim na iyon, magsisimula na ang pinakadilubyo ng iyong buhay. Gagamitin ang iyong katawan upang manguha ng buhay ng mga tao. Ang tunay na nagmamay-ari ng bikining itim ay pumanaw na. Ilang dekada na ang nakalipas. Subalit muli itong nagbalik upang manguha ng buhay ng mga tao para muli siyang mabuhay. Hindi niya pa kasi matanggap na maaga siyang namatay noon, kaya't nagbalik siya gamit ang paborito niyang bikining itim. Ang matandang nakausap ni Gemma ay isa rin sa nagsuot ng bikining itim na iyon. Matanda na kasi ito kaya't hindi na ito makakapang-akit pa ng mga tao. Kaya nang makita nito si Gemma, doon niya ipinasa ang sumpa na matagal niyang dinala sa kanyang pagkatao. 1,000 kaluluwa kasi ang kailangan upang muling maibalik ang katawan ng tunay na may-ari ng bikining itim. Mawawala lamang ang sumpang bumabalot sa iyo oras na tumanda at manghina na ang iyong katawang lupa. Ngunit hindi rin magtatagal. Mamamaalam ka rin sa mundong ibabaw. Subalit bago mangyari iyon ay kailangan mo munang maipasa ang sumpa ng bikining itim sa isang babaeng puno rin ng pigati ang puso, gaya ng ginawa ng matanda kay Gemma. Hinihintay na kayo ng demonyita niyong kaibigan. Magsama-sama na lang kayo sa impyerno. Ngiting demonyo na naman na wika ni Gemma. Matapos niyang kunin ang buhay ni na Venus at Ashley. Kung ano ang ginawa niya kay Mary Ann, ay ganun din ang sinapit ng dalawa. Magandang araw at gabi mga kakulay. Deep Red Mystery Files. Let's go! Magandang araw at gabi mga kakulay na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay. Malalim na pula sa horror ang ihahatid. Yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.